Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yan, so maganda yung topic natin, no? Financial strategies. And ito yung talagang tinatandaan ko, no? The solutions you cannot afford to learn late in life. 'Di ba? So may mga ganun ba kayong regrets, no? Na sabi mo, sana pala maaga ko tong nalaman or sana pala in-apply ko ng mas maaga. So pag ganun, basta kailangan lang talaga tayong mag-apply kung ano man yung hindi natin nagawa or matuto, no? Tapos move forward na lang, no? So importante, moving forward, may progress tayo and mamaya, no, makikita natin dito. Yan. So ito yung pinaka natandaan ko nung 2012 nung bago pa lang ako nag-aaral ng financial education. People don't plan to fail, they just fail to plan. So agree ba kayo dito? Kasi kung sino talaga yung mga may plano, like yung mga mayayaman, wala pang bare months, may mga plano na nga yan eh. Yung iba pa nga, yung management, talagang pinapapunta na nila ng out of town para magplano talaga for the company, may budgeting. Kasi sa accounting sa amin, maaga pa lang yan, may budget na for the next year. No? So, ganun din dapat tayo sa personal level. No? Hindi lang sa financial actually, pati sa ibang aspect ng life natin. No? So, marami tayong nakikitang nag-fail. Pwedeng tayo rin yun, di ba? Sa ibang aspect ng life natin. So, importante lang, magplano talaga tayo. Okay? So, bakit ba kailangan magplano? Kasi kapag clear ang goal mo, mas gagawin mo ang isang bagay para ma-achieve mo. Tama ba? Kasi noong 2012 din, hindi ko alam kung saan ako mag-start. Hindi ko alam kung tama ba yung mga pinagagawa ko. So, nakinig ako ng mga audio talk kung kilala nyo si Brian Tracy, Jim Rohn, si Tony Robbins. So, lagi silang may topic about goal. So, kailangan daw clear yon. Kasi kung hindi clear yan, mag-a-align ka dun sa goal ng ibang tao. 'Di ba? So usually pag employee tayo, like that time, syempre nagta-transition pa lang ako from being employee to employer. Sabi ko, oo nga no, pagka kung ano yung ginagawa ko ng empleyado ako, naka-align lang din sa goal ng company. So yung mayaman yung company, ako hindi ako yung mayaman, 'di ba? So parang passive ako. Ibig sabihin, pag may pinagawa sa akin project, gagawin ko, pero for the company, hindi siya yung direct na makakatulong din sa personal ko. Okay? So kapag may specific goal ka, mas na-align mo yung mga ginagawa mo. So for example, ako, ang goal ko before nung nag-start ako, gusto kong maging full-time business woman. Pero syempre wala akong kaalam-alam, even parents ko walang alam sa business, no? Pareho silang undergrad. Kailangan ililista mo talaga yung mga goal mo, no? Like, goal ko is makapag-resign and then nag-start ako mag-part-time. No, nag-start ako mag-part-time financial educator and then syempre may hinihit ka na rin na income kasi lahat naman nagsisimula sa cash flow. Paki-chat nyo nga dyan, cash flow. Kasi pag okay yung income mo, okay yung cash flow mo, marami kang pwedeng ma-build or magawa dun sa cash flow mo eh. Marami kang options, no? Unlike pag limited lang yung pera mo, limited lang yung galaw mo. Kaya, kapag nagde-decide ako, may gagawin ako, dapat align dun sa goal ko. Like, kung gusto kong kumita that time ng 100,000 per month, so dapat, tatanungin ko yung sarili ko, pag ginawa ko ba to, makakatulong ba to sa goal ko? Diba? Like, in-stop ko na yung paglalaro ng games kasi naglalaro din ako dati kahit manager ako, naglalaro ako ng games. So sabi ko, hindi naman ito makakatulong sa goal ko. So kailangan disiplinahin mo talaga yung sarili mo and then palitan mo siya ng mas magandang habit, no? So paki-chat habit kasi depende rin talaga sa ginagawa natin araw-araw kung ano yung magiging resulta ng life natin, no? Like that, hindi ako mahilig magbasa pero nagbasa ako, hindi ako mahilig sa audio talk pero nakikinig ako habang nasa LRT. So parang ang ginagawa ko na may matututunan ba ako sa ginagawa ko or
mag-i-improve ba yung skill ko. Okay? So, decide what price are you willing to pay. Okay? Kasi, libre lang mangarap, pero ang success, may presyo. Tama ba? Lahat tayo may pangarap, pero bakit konting-konti lang talaga yung na-achieve nila yung goal nila? Like, for the start of the year, lahat naman nangarap makaipon, lahat gusto mag-resign, sawang-sawa na sa company nila or sa boss nila. Kasi ganyan yung mga office mate ko eh. 5 years ago pa sinabi magre-resign, hanggang ngayon nauna pa akong mag-resign, di ba? So, eto yun, no? Lahat tayo may dreams, pero may presyo kasi siya. Okay? So, you must be willing to pay in advance, pay in full. Eto, first time ko narinig to kay Sir Joen, yung president natin. Sabi niya, dapat hindi nga lang magbabayad ka eh. Dapat pa nga advance, dapat pa nga full, 'di ba? So kung sino yung mas willing mag-sacrifice, yung talagang may ginagawa everyday yan, sa habit mo kasi yan nakadepende no araw-araw sa choices mo everyday. So yun ang mas nagiging malapit sa goal nila. Kesa yung may plano ka pero nag-stop ka lang sa plano, 'di ba? So again, what are you willing to sacrifice? 'Di ba? So usually pag nag-start pa lang tayong gusto nating i-change yung life natin, titignan natin diyan saan ba napupunta yung time natin. 'Di ba? So yung time natin, minsan 'di ba, parang 2 hours nasa social media ka lang pala ng wala lang, marites ka lang talaga, 'di ba? So tignan mo 2 hours 'yun, 'di ba? Tapos everyday 'yun na spend mo siya, 'di ba? So tignan mo lang kung ano ipapalit mo dun sa habit mo na 'yun na magiging good habit na. So ito yung natutunan ko kay Tony Robbins, yung ilista mo yung pleasure, ilista mo yung pain, 'di ba? So paano ba 'yan, Miss Roan? Kasi every time na may gagawin ka, may consequence 'yan. Pero alam nyo ba, every time din na wala kang gagawin, may consequence din 'yan. Okay? Tignan natin yung sample. Sa pleasure, 'yan, ang sarap isipin, 'di ba? Parang nagkakaroon ka ng vision na you have emergency fund. Kung ngayon, baon ka sa utang, gusto mo magkaroon ng at least 100,000 emergency fund, and then money working for you, no? Itong week lang, no, nakakatuwa kasi nakita ko yung isa sa mga investment ko talagang ang laki na rin ng passive income niya. So ito yun, no, yung dating pangarap ko lang pero ngayon nakikita ko na sa mga bank account and investment ko. So money working for you. Sarap nun, 'di ba? Kasi sabi ni Sir, dapat sasabihin mo balang araw sa pera mo, pera ikaw naman na magtrabaho para sa akin kasi pagod na ako, 'di ba? So better life for your family, 'di ba? Like recently nagpunta kami Dubai, 'di ba? So sobrang thankful yung husband ko kasi may IMG opportunity, no, na pwede kang mag-business, pwede kang mag-travel at the same time. So eto yung hindi ko nagawa nung empleyado ako eh, yung makapag-travel na hindi mo iniisip na na ang dami mo na naman babalikang trabaho pagdating mo sa office, 'di ba? And syempre ganun pa rin yung sitwasyon mo na nagta-travel ka nga pero sabi nga 'di ba pulubi later. More quality time with your family. So ito naman, syempre importante 'to, 'di ba, yung time kasi nakikita ko ngayon pag wala tayong time like sa anak, puro gadgets lang sila, 'di ba? So kumbaga minsan iniisip natin convenient siya, 'di ba? So para hindi na makulit pero importante yung may time ka sa family mo para hindi na-addict sa mga games eh, 'di ba? So more quality time with your family. Ito yung isa rin sa reason ba't ako nag-resign. Kasi gusto ko talagang hindi tali yung oras ko sa 8 to 5 araw-araw. So yan, peace of mind, yan ang hindi nabibili, no? Kasi pag sinabing personal finance, hindi lang siya puro pera. So may peace of mind ka na nakakatulog ka sa gabi araw-araw na mahimbing kasi wala kang iniisip na utang or hindi ka nag-aalala, baka wala na akong trabaho bukas. Okay? Pain. No? So ito naman yung other side. So pag wala emergency fund, pwedeng
padagdag lang ng padagdag yung utang mo. So, ito lang lagi yung sitwasyon mo. You work hard for the money. Kung wala kang investment, wala kang ipon, and nadi-disappoint mo yung family mo, yung mag-asawa nga, madalas nag-aaway pa dahil sa pera. 'Di ba? And no time for your family. As in talaga maaawa ka na lang sa sarili mo kasi nangyari yan sa akin eh, na kahit holiday kailangan kong may gawin, no, magtrabaho kasi iniisip ko lagi yung trabaho ko baka wala akong kitain or matanggal ako sa trabaho kung hindi ko gagawin yung project ko, 'di ba? So ito 'yun, wala na tayong time, puro trabaho na lang, 'di ba? And you become slave of money. So ito yung ayaw kong mangyari na araw-araw nagtatrabaho lang ako, para akong zombie, 'di ba? Sabi nga nila, kapag ka empleyado ka tas hindi ka na excited sa ginagawa mo, dissatisfied ka na dun sa income mo, eto na yun, para kang zombie na ang hirap nun 'no, araw-araw pumapasok ka ng hindi ka excited 'no, parang wala ka ng hope. So ito yun, slave of money.